Arwin Santos nagpapahiwatig na muling pagbabalik niya sa PBA. Marami na nagsasabi sa kanya dun sa All-Star Game na kayang-kaya pa naman daw niya at gusto raw ni Arwin makapaglaro ulit. Nilinaw naman niya na ayaw niya na maging tagapalakpak lang. Gusto niya yung nagagamit siya gaya ng dati. Tamang-tama, lagi din siya nakikipagkita sa mga dating teammates niya ngayon. At noong mga huling games laban sa TNT, nanood din sa sideline si Arwin para sa kanyang kupunan. Kapansin-pansin nga, ng SMB ngayon butas pa rin sa PF position. Sa kabila ng lahat, kinaya pa rin nilang i-outduel ang TNT dahil sa mga ibang big man na nag-step up sa finals gaya ni Rodney Brundial at Don Trulliano. Sinasabi ng SMB management na iba daw talaga humawak sa PF position si Arwin. Higit sa lahat ng players na dumaan dyan, si Arwin may shooting, may depensa. In fact, siya ang inatasan ni Coach Leo na bantayan ng mga imports dahil sa taas din ng kanyang reach at isa sa mga best defenders sa PBA. Kung kukunin lang si Arwin, pwede naman nilang subukan. At ayon sa mga rumors, pwede naman manatili si Arwin daw ng 1 taon bilang last dance mula sa kanyang retirement para lang mapuno ng butas na iwan niya mismo at walang nakakapuno ng kanyang role. Sa Death 5, tanging si Arwin lang at si Cabagnot ang tinanggal ng management sa hindi malamang dahilan. Kung babalik na nga si Arwin, mas mabuti ibalik na lang din si Cabagnot para kumpleto. Huling nagka-coverage na double digits si Arwin sa MPBL under Pampanga Lanterns. Bakit di siya pumasok sa Converge? Recently lang nakapag-sign na sila Disle Palam ng kontrata sa kanila, 6'9" PF center. Ito yung nasa selection list ng Meralco pero hindi nabigyan ng chance makapaglaro sa kanila kasi mabagal daw, walang defense mechanism, walang shooting. Gusto nila yung instant impact agad ang naibibigay, hindi pang rookie ang dating. Pero after ng tryout niya, may nakita umanong potensyal ang Converge sa kanya, lalo na't nasaksihan din nila yan sa MPBL under Cebu Classics. Ito, kapag nakabuild ng kumpiyansa, okay din to. Tapos dadagdag pa si Arwin. Sobrang dami na ng big man ng Converge, mas lalong hindi na nila kailangan ng isang aging na big man, although may capacity naman si Arwin pabalik sa kanyang old form kumpara kay Lepalam na hahasain pa lang, pero with Justin Baltazar, Justin Arana, Taylor Kelly, wala nang spot si Arwin sa kanila. Kung di man sa Converge, siguro sa SMB or sa ibang team pwede si Arwin. Naman sa Titan Ultra kasi di naman nila ni-line up si Greg, so kailangan talaga nila ng malupa ang big man ngayon. Sa tingin niyo mga kois, effective pa ba si Arwin Santos sa PBA? Kaya pa ba niyang makipagsabayan? Usapang SMB naman tayo dahil hindi na nagpapakita si Mark Nonoy. Ayon sa Terraforma, handa na raw ang management na i-trade siya. Bibitawan na raw ng rights niya. Ito ang pinakahinihintay na mangyari ni Mark Nonoy, ang ma-i-trade. Pagkatapos ng balitang to, kapag nalaman niya, tiyak magmamadali yang bumalik sa PBA. Kung si Mark Nonoy nagre-reklamo sa kanyang sahod, sana bilang isang professional player, dapat lumaro pa rin siya kasi in the first place, bago sila pumipirma ng kontrata, ini-inform muna sila kung magkano ang laman yan. At kung sang-ayon naman si Mark Nonoy sa sahod, bakit pa nagre-reklamo? Pwera na lang kung totoo yung sinasabi ni Snow Badwa na hindi na siya nasasahuran ng ilang buwan. At ngayon, napapakawalan na siya officially, interesado daw ang ilang team sa kanya kabilang ng SMB. SMB na naman tapos ibabang kulang. Dahil yan sa posibleng retirement ni Chris Ross, pero plano pa lang yan kasi meron naman silang undersized din na si Wami Chongson. Limited na nga rin ang playing time niya. Sa ngayon ang gusto lang talaga ni Mark Nonoy makaalis sa Terraforma. Kung hindi pa rin siya nagpapakita after ng trade, ang PBA na mismong aaksyon para maparusahan siya. Si Mark Nonoy ay isang established guard sa Terraforma na nagka-average ng 15 to 16 points per game. Magaling sa playmaking, hustle plays. Sa katunayan, pwede nga rin to sa TNT kasi maraming injury-prone guards ang TNT, especially RR Pugoy at Jason Castro. Mataas pa rin naman ang value ni Nonoy kahit papano. Kahit underrated guard, so kapag na-trade na siya, dapat pataasin ang value ng kapalitan. Kung sa SMB, sino naman ang pwedeng ipalit sa kanya? Baka ito ng tamang pagkakataon ni Chris Miller na magamit naman sa ibang team bilang kapalit niya. Ano sa tingin nyo? Papaldo naman si Mark Nonoy sa ibang team?